Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ang ating lesson ngayon ay mayroong pamagat na hanggang sorry na lang ba? Mayroong kwento dito na kung saan ang main character ay si Etang. Umiiyak na naman si Etang. Sabi ng mga marites sa kanilang lugar ay, baka binugbog na naman iyan ng kanyang asawa. At ang sabi pa nila ay, ganyan lang naman yan, iiyak-iyak. Pero mamaya-maya lang ay normal na naman ang buhay nilang mag-asawa. Paulit-ulit na lang dinaranas ni Etang ang ganitong sitwasyon sa kanilang buhay mag-asawa. Kahit daw ang ilang mga gamit na pinundar nila sa kanilang bahay ay hindi nakakaligtas sa kanyang asawa kapag ka ito ay nagagalit. Kapag ka umiinom ang kanyang asawa, uuwi ng bahay, sasaktan si Etang, itatapon ng mga kagamitan. Pero matapos iyon, pag nausawan na ang kanyang asawa, ay magsusorry na naman itong kanyang asawa. At ganoon na naman sa dati. Okay sila, and then pagkatapos iinom na naman ang kanyang asawa, tapos magagalit na naman, pagkatapos magsusorry na naman, and then so forth and so on. Kailan pa kaya magbabago ang asawa ko? Tanong ni Etang. Kailan kaya niya tototohanin ang kanyang paghingi ng sorry o patawad? Ano ba ang tunay na pagsisisi? Ano ang bunga ng tunay na pagsisisi? Maraming tao ang maling-mali ang pagkaunawa sa pagsisisi. Maraming tao at maraming beses na ang mga tao ay nagsisisi lamang sa kanilang mga bibig, ngunit ito ay hindi naman galing sa kanilang mga puso. May mga taong nagbago sa loob lang ng isang araw o ilang araw, pero babalik at babalik na naman sila sa dati nilang gawain. Ang tunay na pagsisisi ay nanggagaling sa puso at ang bunga nito ay bagong ugali. Ito ang sinasabi sa Mateo 3:8, patunayan ninyo sa gawa na talagang nagsisisi kayo. Mayroong kwento sa Biblia na kung saan makikita natin ang isang tunay na pagsisisi. Ito ay kwento o ito ay patungkol sa tauhan sa Biblia na nagngangalang Zaccheo. Basahin natin ang kanyang istorya sa Lucas 19:1-10. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil nais niyang dumaan doon. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga taga-singil ng buwis. Gusto niyang makita at makilala si Jesus, ngunit dahil sa kanyang kapandakan at sa dami ng tao ay hindi niya magawa. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus, sapagkat doon siya dadaan. Nang dumaan si Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo at masayang-masaya na tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na doon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Nakituloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Doon sa bahay, tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan at kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa tahanang ito sapagkat siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat akong anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Sa istoryang ito mga kapatid at mga kaibigan, nakita natin kung gaano o paano pinatunayan ni Zaccheus na siya ay talagang nagsisisi. Alam nyo kasi noong panahon na yon ay ang mga maniningil ng buwis o tax collector ay isa sa itinuturing na pinakamasama noon sa lipunan. Dahil madalas ang mga maniningil ng buwis ay naniningil ng sobra pa o nangungutong ba, ganun. Sila ay mga mandaraya. Pero nakita natin dito, noong na-encounter niya si Jesus personally sa kanyang buhay, ay nandoon sa kanyang puso yung gusto niyang magbago. At talagang nangako pa siya kay Jesus
na kung mayroon siyang nadaya, ibabalik niya ng ika-4 na beses yung mga nakuha niya, kinolekta niyang galing sa daya. Ito ay isang tunay na pagbabago. Hindi lang ito galing sa nguso na paulit-ulit niyang sasabihin, sorry, pero gagawin lang naman paulit-ulit. No? Pero ito ay tunay na pagbabago dahil mayroong pagbabago sa kanyang karakter at ugali. Maraming tao ang nagsasabi na sila ay magbabago na. Pero makalipas na naman ng ilang araw, gagawin na naman nila yung kanilang mga bisyo, mga naghiinom, mga nagsisigarilyo, mga pupunta sa kung saan-saan, magliliwaliw, magsasaya ng walang habas. Pagkatapos noon ay magsusuri sila and then babalik at babalik na naman sila sa dati. Pero makikita natin na ang tunay na pagsisisi ay dapat mayroong pagbabago ng ugali. At dagdag pa noon, ang isang tunay na pagsisisi ay hindi nagkukumpara ng ating mga sarili sa iba. Meron ulit na kwento sa Biblia at ito ay patungkol sa isang Pariseo. Siya ay isang religious leader. Kumbaga, siya ay relihiyoso. Marami siyang alam sa Biblia at lagi siyang sumusunod sa mga alituntunin ng mga batas. So, externally, siya ay, kumbaga, quote-and-quote, ay banal kung titignan mo sa panlabas. So, isang araw, pumunta siya doon sa may templo. At kasabay niya na pumunta din ang isang maniningil ng buwis. So nanalangin itong Pharisee, itong tagapagturo ng kautusan. Alam nyo ang kanyang panalangin, sabi niya ay, Diyos ko, nagpapasalamat ako kasi hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. Ako ay parating nagsisimba, nagbibigay ako ng aking mga ikapo, lagi akong nananalangin. Ganon ang kanyang sinasabi sa harapan ng ating Diyos. Kinukumpara niya yung kanyang kabanalan sa kasalanan ng iba. Pero ang panalangin naman nitong tax collector o maniningil ng buwis ay, Diyos ko, kahabagan ninyo ako sapagkat ako ay makasalanan. Hindi tinignan ng tax collector yung buhay ng iba at nakapokus siya sa kanyang sarili at inamin niya ang kanyang pagiging makasalanan. Ganoon ba tayo mga kapatid at mga kaibigan? Mabuti akong tao. Karapat dapat ako sa langit. Lagi akong gumagawa ng mabuti eh. Kung ikumpara mo naman kay ganito, ganyan, hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako rapist. Hindi naman ako ganito, ganyan. Hindi naman ako katulad niya. Parang nagiging katulad ng mga Pariseo, tayong mga tao, di ba? Pero alam niyo ba kung sino ang kinalugdan? Sino ang kinasiyahan ng ating Panginoon? Yung Pharisees ba? O yung tax collector? Sabi ng Biblia, sa huli, ang kinalugdan o ang kinasiyahan o ang pinatawad at nilinis sa kanyang kasalanan ay walang iba kundi ang tax collector. Ang tao na hindi niya ikinukumpara ang kanyang buhay sa kasalanan ng iba para masabing siya ay banal. Ang tunay na nagsisisi, ang tunay na humaharap sa Panginoon ng mapagpakumbaba ay kinikilala niya na siya ay makasalanan, na hindi siya karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Kasi ganoon naman talaga tayong lahat ng mga tao. Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi sa ating lesson na walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya para sabihin na tayo ay karapat-dapat, na deserve tayo sa langit dahil sa ating mga kabutihan, we are deceiving ourselves. Niloloko lang natin ang ating mga sarili dahil ang totoong kinalulugdan, kinakaawaan at pinapatawad ng Diyos ay ang mga taong ang alam nila sa kanilang mga sarili ay makasalanan sila at kailangan nila ng tagapagligtas na si Jesus upang mapatawad, malinis ang ating mga kasalanan.
At dahil sa ating mga pagsisisi, totoong pagsisisi, tatalikuran natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos sa ating mga buhay. Kung sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, nakakilala tayo sa Panginoong Diyos, dapat yung dati nating buhay, halimbawa kung nagiinom man tayo, kung adik man tayo sa mga bisyo o ang buhay natin ay sobrang asama, mayroong sexual immorality, nanonood ng pornography, laging nakikipag-away, basagulero. Dapat sa oras na nakilala natin ang ating Panginoong Hesus, hindi lang tayo basta nag-sorry, kundi katulad ni Zaccheo ay makikita sa buhay natin na pinapatunayan natin sa gawa kung ano ang nasa puso natin. Patuloy at patuloy tayong lalayo sa kasalanan. Ganoon ang repentance o ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Alam nyo mga kapatid at mga kaibigan, sa tuwing sinasabi sa Biblia na mayroon tayong magandang future, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan, ang masayang pamumuhay kasama ang ating Panginoon, He is serious with that. Pero He is also serious kapag sinasabi niyang, go and sin no more. Marami ang nagtatanong, ano ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? And this is number 1. Yung magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso at yung pagsisisi, pagtalikod natin sa ating mga kasalanan. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos para iligtas tayo sa kasalanan. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit namatay ang anak ng Diyos na si Jesus. God is so heartbroken. God is always crying in His heart. Dahil yung mga tao na nilikha niya para sa Kanya, na gusto niyang makasama ng walang hanggan, ay nasisira ng dahil sa kasalanan. Kaya nga gumawa siya ng paraan para mailigtas tayo sa kasalanan, para hindi na tayo pupunta ng impyerno at makakasama natin siya ng walang hanggan. Ganoon tayo kamahal ng Diyos na hindi man tayo karapat-dapat sa Kanyang harapan, pero minahal niya tayo ng buong buo at ginawa niya ang lahat para maligtas tayo. Pero ang condition nun ay ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagtitiwala kay Jesus na siya lang at siya lamang ang makapagliligtas sa ating mga kaluluwa, sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, nawa sa tuwing haharap tayo at mananalangin tayo sa Diyos, hindi natin titingnan kung mas mabuti ba tayo kaysa sa kapwa natin, kung mas marami ba tayong nagawang mabuti kaysa sa kanila. Hindi natin titingnan kung mas marami silang nagawang kasalanan kaysa sa atin. Kasi ang ating kaligtasan ay individually. Haharap tayo personally sa harapan ng ating Panginoon. At alam niya ang lahat ng bagay. At ang batas ay siya at hindi tayo. Kaya sana at ang aking panalangin ay hindi lamang tayo magsisisi sa ating mga muso, kundi ito ay nanggagaling sa ating mga puso at pinapatunayan natin sa gawa.